Hi guys, Mami Park is here. Mamaya po. Mamaya pa po. It's been how many days matapos ng ating last vlog tungkol sa TANG. Ilan di? Alam nyo, sorry talaga guys ha, yung last time. Pero hindi ko kaya magpaka-plastic talaga sa ganung bagay, no? And para hindi sobrang nanlala kasi ng ubo ko guys, at saka ang sakit talaga sa dibdib, tapos ako makahinga. Kaya eto na yung last na inom ko ng gamot, antibiotic tayo ngayon, no? So gumaang-gaang na, hindi ko na pinatagal kasi pag pinatagal ko pa guys, mas lalong mahirap sa gabi. So talagang nilagnat ako, tinrangkaso ako, tapos buti nga bilis ko makabawi kasi nga nag-antibiotic ako agad, no? So yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? And syempre magsha-shoutout tayo, no? So bago tayo mag-shoutout, dumating ang PMFTC today. So again, walang balita na hindi pa tumaas. Pero according sa ahente, hindi pa rin din niya masasabi. May posibilidad na tumaas. So nasa 70% ang possibility. So, nagpigil sila kasi ng pag-out ng sigarilyo bawat ahente. Kumbaga ba, sabi ni ahente, ang pinadala sa kanila talaga ngayon ng mga ide-dispose or ibebenta ay limited lang. Limited lang ang dala-dala. So, hindi alam yan kung ano ang reason. Sometimes, ang reason ng mga ahente is kapag kailangan na nilang putulin yung benta bago magkatapusan. Ganito po kasi yan, parang si Nestle din. May mga times sa kanila na magpapadouble booking sila kasi maghahabol sila ng sales for the month. May mga times naman na bago magkatapusan, hindi sila masyadong magbebenta or magpapabook or limited lang ang item na maa-access. Tulad ni PMFTC, ganun yung sa part niya na binawasan yung dala-dala nila. So, ibig sabihin, pagkakasyahin lang niya yon sa lahat ng kanyang mga client. So, ang reason ng iba na mga company, kasi kapag yung sales kailangan nilang pigilan for a while dahil hinahabol nila sa date na dapat na doon mag-boom ang sales. So, yun. And, syempre, lalo na pag magkakatapusan, ewan ko kung alam to ng iba, lalo na pag magkakatapusan, hanggat maaari, lalo na kung quota na ang team, no, team ng mga ahente, or hanggat maaari, hindi na sila sobrang nagbebenta or nagpapabook ng malaki. Kasi, yung iba, ang ginagawa daw ng mga managers, mga resource and managers, the next month, tataas ang kanilang quota. Tataas ang quota nila. No? So, kaya hanggat maaari, iniiwasan nila na mag-over ang benta sa quota. Halimbawa, ganito ako ahente. Ang quota ko halimbawa 500,000. Pero hindi pa natatapos ang buwan, mga 1 week or 1 week pa bago matapos ang buwan, nabit ko na yung quota. Nagko-control na kami. Magko-control na ako noon. Or kaya naman ay konti na lang ang kailangan ko 1 week bago magkatapusan, pero konti na lang yung mahabulin ko. Hindi na ako masyadong nag-e-effort magpa-booking or magbenta. The reason is, the next month, may possibility kasi nataasan ang quota ko. So, ganon. Ganon, kahit yung dati sa company ko, ganon. Kapag malapit na kaming kumota, tinatansya na lang namin yung araw na magbebenta na lang kami talaga or magbo-booking ng medyo konti. Kasi nga, para pagdating ng next month, pag meeting, baka dagdagan ng 100,000 yung quota. Instead na 500,000 lang yung quota, maging 600,000 for the next month. So, nagets niyo po ba? Yun. Dami nilang eklabo, Ayan. Challenge din kasi sa mga ahente, yung ganyan. Binibigay yan ng mga company na task kasi it is challenge to them. And syempre, para ma-motivate and also para to increase the sales. No? So, all in all naman, ang bottom line niyan, syempre, ang advantage niyan, pinakamalaking advantage niyan ay sa company. So, ang advantage sa ahente, pag nakakota, nakukuha ang incentives, makukuha ang mga privileges, no, ang mga benefits kapag nakakota. However, may kapalit kadalasan. Ang kadalasan ay patataasin ang quota. So, kaya tama lang na yung mag-over ka man, sobrang konti lang. Or kaya naman ay sakto lang.
So, natutunan ko lang din yan sa mga kapwa ko agent. But when I was an agent way back when I was working in Manila, ganoon. So, noong una, 100,000 lang ako a month, pangalawa, nag-300, pangatlo, hindi na ako umabot sa pangatlo na ipa 500,000. Napakahirap ibit, lalo na kung hindi naman niya katulad ng mga store items. Exhaust fan ba naman ang yung tsaka mga electrical tapes, lahat ng klase ng tape, no? Duct tape, ganyan, no? Dahil hawak ko ang lahat ng klase ng exhaust fan before. Electric fan, at saka yung mga duct, no? Yung mga ginagamit sa exhaust fan na mga ganun. So, pati yung sa mga pinapasok ko namin yung mga Korean restaurants kasi 'di ba? Sa Korean restaurant, meron silang parang air na kapag para dun sa nila, yung pag sa samgyup, 'di ba, may kayo yung mag-iihaw-ihaw. So yon. So may mga ganun kaming mga products, hawak ko yon under ko. Tapos may mga cable wires din kami, ganyan. May mga hardware items din na pwede naming makarry kung o-order. However, may specific team para doon. So yung department namin is only handling for exhaust fans and kung yan yung mga mga accessories niya. So usually ang target namin ng mga client ay ang mga purchasing department, ng mga builders, yung mga architects, mga engineers, yan mga foreman, no, yan yung mga target namin. Tas mga site, pupunta kami sa site, mga magsa-site visit kami, or kaya naman sa mga hotels, mga establishment, mga malalaking building para sa mga maintenance nila, something like that. So yun yung hawak ko before. So binigyan ko lang kayo ng slight background. And then meron akong ang company ko sa Pasay. So hindi ko nababanggitin yung pangalan ng company. But in fairness to them, yung tatak ng kanilang exhaust fan ay maganda. May alam mo naman yung pagka-plastic niya is may quality. So yun lang, pahaba. So anyways, yun nga, wala pa talaga. But there might be possible. Nasa 70% ang possibility. So hindi pa rin 100%, kaya we just cannot tell pa. But syempre, again and again, yung allocation. And maganda talaga pagkasundo nyo ang ahente. Kasi alam nyo, kahit may mas malalaki pang kumuha sa inyo na ahente, pag kasundo nyo, magaang yung transaksyon ng ahente, naaanuhan kayo, na nabibigyan kayo ng pabor at napapakiusapan nyo. Halimbawa, hindi pa kayo nakakakumpleto ng pambayad, tapos magpapahintay ko yung sandali, no, something like that. Mga maliliit pero malaki para sa atin na pabor nagagawa, nabibigay sa atin, 'di ba? So yun lang. Kanina kasi sabi ng ahente, sinubukan mo lang ba ako, ma'am? Kasi kagabi tinext ko kasi nga nag-aalangan ako dahil hindi pa ako nakukumpleto ng pambayad. Sabi ko, kuya, bukas mga 2:00 mo na ako puntahan, ha? Tapos, sabi niya, bakit? Gusto mo Lunes na kita singilin? Sabi ko, wala na akong sigarilyo. Kailangan ko din na nga kumuha. Pero, nahanda ko na. Bago naman mag-lunch. So, tapos sabi ko, kuya, nasan ka na? Mga around magi-11. Sabi ko, kuya, nasan ka na? Sabi niya, andito na ako, malapit lang ako sa'yo. Tapos, yun. Sabi ko, mamayang after lunch pa, diba? Hinihintay lang naman kita, Sabi niya gano'n. So, yun. So, sabi niya, ikaw, ma'am, sinusubukan mo ako. Sabi ko, hindi. At least, hindi naman kita intentionally subukan. Nagsigurado lang ako, just in case. Pero, at least, alam ko, in times of, magagawan mo ko ng paraan. Yun. Makakapag-adjust ka sa akin. So, yun yung masarap, diba? Yun yung maganda. Okay, at dahil dyan, tayo ay mag-shout out. Hindi ko alam kung pumapayat ako. May iba na yung korte ko. Hindi ako masyadong nagkakain. Hindi ako ngayon kumain. Maganda nga yun, diba? Para mag-lose weight tayo. So, guys nga pala, papapap ko dyan. Yung hindi natatapos talaga ang regalo sa akin ng Daddy Park nyo. Niregaluhan na naman ako ng lighter. Tapos, isang box na lighter. Tapos kahapon, Manila paper. Tapos, meron na naman. Ewan ko. Ito guys. To. Ayan, mga nasa yan, mga dumating na mga package. Sabi ko, ano na naman kako to, Daddy? Sabi niya, tapos na yung anniversary special. Ano naman daw?
12 days of Christmas. Sabi ko, 12 days of Christmas, November pa lang. Sabi niya, di ba, longest ano naman ng ang Philippines, longest celebration ng Christmas. Sabi ko, the best ka talaga. Diba? Mga simpleng bagay-bagay pero nakakatulong talaga dito sa tindahan. So, yun. Nakakatuwa lang. And then, tayo ay mag-shoutout, no? Shoutout na tayo. Kaya pasensya na guys, ha? Kung masyadong maingay, pasensya na kayo. So, let's shout out to Michelle Vasquez, heart, heart, heart. Shout out to Winnie07, watching here, Mami Park. Shout out to TapTap5269. Sabi niya, haha, deserve. Lutong nun, ha. Pasensya na talaga kayo, ha. Pero hindi ko babawiin yung sinabi ko talaga. Kasi nakaka-stress talaga siya. Diba? Imagine, magko-comment na lang hindi pa isipin kasi. Papap ko nga dyan. Ayan. So, shoutout nga pala kay Ma'am Malu. Nag-PM pa si Ma'am Malu. Sabi niya, sino nga daw ba yung ano-ano. Tapos sinend ko sa kanya yung screenshot. Sabi niya, hindi lang daw siya nagko-comment pero nagwa-watch daw siya. Ayun. Sabi ni Ma'am Malu Aguirre, medyo sintonado din daw yung nag-ano na yun. Kung nga, wala sa tono. Tawa ko kay Ma'am Malu eh. Cool yun si Ma'am Malu. Shout out Ma'am Malu, no, na ang ating early retire sa employment niya and ngayon talaga nag-focus na siya sa kanyang pagtitindahan. Ayun. No. And then, shout out to Salvepron. Mami, relax ka lang po. Ingatan po palagi ang sarili nyo. Madami po kaming natututunan sa inyo. Huwag po muna silang pansinin. Love na lang. Yes. Kayo, love ko kayo. No? Maraming salamat, Salve. And, Madiskarteng Bicolana. Hello, Ma'am Madiskarteng Bicolana. Sabi niya, parang gumanti siguro sila, Mami, nung nabulabog sila. Ako dami din pong experience na nakakaiba. Nilalabanan ko lang. Ayun. Tapos, Madiskarteng Bicolana again, kinikilabutan ako while watching, Mami. No? Kasi diba sa dulo ng video, may nakakatakot na mga creepy na naman na kwento tayo. So, gusto nyo ba ulit ng creepy na kwento? So, sige, mamaya, pagkatapos nito, bibigyan ko ulit kayo ng another creepy na kwento. So, Ellen Pilar, calm down, Mami, watching, love you, ingat palagi. And then, sabi naman ni Judith Ramos, baka po hindi siya kasari, kaya ganyan, hehehe. Ako nga po, pag ahente na ako naghanap na ako po, never ako share. Anyway po, asukal din po, tataas din daw. Dito po kasi 70 na per kilo. Diyan po, Mami Park, magkano ng wash po? Balita po dito, magiging 75 per kilo daw po. Hay buhay. Yes, actually, 74 to 75 na po naglalaro ang asukal ngayon. Kaya yun, talagang tataas na. Talagang mataas na. So, sa wash lang naman po nagkaroon ng pagtataas ng asukal, no? So, dati po na retail namin dito ay 23, nag-24 na po kami. Tapos, dati pong 43 ang kalahating kilo, nag-45 na kami. Dati pong 82 per kilo, nag-40, nag-84 na kami. Kinalalamunan ko talaga. Nag-aano po ako ngayon nagsasalabat, no? Ang tagal ko na pong hindi nagkakape. Mula po nung nagkasakit ako, hindi pa ako nakakatikim ng kape. 1 linggo na. Ayan. Buti na lang hindi ako nagkikrave. No? Ayan. And then, Judith Ramos, sabi niya baka po, tapos na tayo dyan, ano? Tungkol din sa asukal. So, yon. Rica Nuevo, medyo boba yung nag-comment, Mami Park. Hehehe. Astig din tong ni Sir Ricky, yung kanyang comment, nakakatawa. Medyo boba yung nag-comment. Sabi ni Sir Ricky Nuevo. And then, Sunshine Lakpin, kalma, Mami Park. RB Bagayo, kalma, Mami. Teresita Baron, baka si Maria may tindahan dyan at gusto niyang mga ahente mo, Mami. I just cannot say nga, Mami. I just cannot say if it's within the area lang. So, kaya mahirap tayong mag-ano. But anyways, kahit saan man siyang panlupalo, that's all my message to her. Kasi para I don't know if nabasa niya to o napanood niya to, and I don't care anymore siguro, no? Kasi unang-una ay in-highlight ko lang siya talaga kasi para kayo din may makapulutan din na aral, no, na hindi tayo basta dapat nagsasalita sa mga kapwa kasari natin na ganon kasi lahat tayo ay may reason, no. Sa totoo lang,
given sa mga negosyante ang pagdating sa mga private information ay hindi tayo basta nag-out. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng bagay pwede kong i-vlog. Kasi, that is business privacy na. So, kung alin lang yung maaari at pwede kong i-out, sabihin, yun ang sinasabi ko. No? It is not being plastic or what. Kasi, magtitira ka, kahit sabihin pa na ikaw ay public figure or ikaw ay content creator, nasa negosyo ka eh. Unless, ang concept ng iyong vlogging ay life, buhay, so it's your choice. If you want to share your ultimo pag CR mo, i-share mo pa, no? Ultimo pag inarte mo, i-share mo pa. Medyo magigets yan ng mga manonood. Pero if you are a business owner, if you are a business person, no? A business woman or a businessman, syempre, di ba? Alam niyo po ba, di ba, sa totoo lang may mga panuntunan sa buhay na dapat na hindi mo basta sinishare. Hindi mo sinishare basta-basta ang iyong plan, kung ano ang meron ka, ang laman ng bank accounts mo, ang kabuhayan mo, yung lahat ng meron ka, lalo na yung sa plano, no? Hindi mo dapat basta sinishare, lalo na sa diskarte sa negosyo, hanggat maaari, hindi mo dapat basta-basta i-share yan. Kasi, syempre, pagka hindi lahat ay mai-inspire at matutuwa. May manonood dyan na nakaabang lang para tingnan kung ano ang galawan mo. So, kaya ikaw, be responsible sa sarili mo, di ba? Na kung ano lang yung i-out mo, di ba? So, minsan, hindi ko na rin masisi ang mga viewers, no, na kapag minsan ay may nababash sila ng mga vlogger, content creator, na minsan kasi, lalo na kung sobrang beyond na doon sa ine-expect ng viewer bilang ikaw as kung ano ka nagpakilalang as content creator. So, hindi ko masisi yung iba. But, ang message ko sa lahat ng viewers, kapulutan na lang natin yung may aral at iwanan na lang natin yung walang aral. Yung maiinis lang tayo, ganyan, no? So, yun na lang yung pinaka-advice ko. Handa ako sa criticism, handa ako sa interrogations, handa ako doon sa pagdidiskusyon, open forum, kasi I think mas magiging malawak ang kasanayan natin at kaalaman natin kapag sa ganyan. Kasi nandoon yung napapakinggan natin ang ibang kuro-kuro, no? Ika nga, different perspective and different aspects in different aspects from different experiences, no? So, kaya alam nyo, sa totoo lang ako, nakikinig din ako sa mga, pagka may mga vlogs ako, tapos may mga suggestion kayo dyan, tapos sinasabi nyo kung ano yung sa inyo na part na ginagawa, nakikinig din ako, tinitingnan ko din. Sabi ko, if gawin ko kaya ito sa akin, effective kaya ito, ganun. Kaya mas gusto ko may interaction. May interaction kayo dyan sa comment section. Kasi, pagka may mga suggestions kayo, if it's applicable to me, tinatry ko, no? Iniisip ko, pinag-iisipan ko if it's applicable to me. If not, okay lang naman. At least baka applicable para sa iba. So, ibig sabihin, hindi lamang ako ang mag-feed ng ideas and advices. Kayo din na nagko-comment na na-share nyo yung sa inyo. Lalo na kung hindi rin naman kayo content creator at gusto nyo na ma-share lang din kung ano yung sa inyo. Diba? So, sa mga sharings nyo at mga comments nyo, paunti-unti parang nakikilala ko kayo, no? Parang napuporsi ko, na-imagine ko kung ano ang sitwasyon nyo, if single mother ka ba, if senior citizen ka ba na may tindahan, anong klaseng tindahan ang meron ka, parang nabivision ko. Kasi, through your comments, through your interactions, no? Ayun. So, next would be, sino na ba kasi? Thank you, Ma'am Teresita, ha? Ito si Ma'am Teresita, naka-open na yata ito ng third, pangatlong tindahan. No, share mo naman, Ma'am Teresita. Imagine ba? Si Ma'am Teresita, veteranang tindera yan. No? Ayan. Roro Chen, hello, Mami Park, calm down. Geraldine Valdez, tama ka, Mami Park. Laura Labaho, kalma lang, Mami Park. Mami Park, puso mo. Okay, so, magkwento ko naman sa inyo parang mabahaba ang video na. So, ito namang next kwento ko na ito. Ay, hindi naman to related sa may pwesto kami or what. So, tribute na lang din to siguro sa tatay ko na nasa Wangi. No? Diba, noong October 31, birthday ni tatay. Tapos, tamang Halloween, Halloween special, ganyan. So, si tatay ko po, nung araw, naabutan ko, when I was a kid, naabutan ko po yan. Siguro mga 9 years old ako.
naabutan ko po yan na pinapatawag ng kanyang mga kumpare, mga kapitbahay namin, ng mga taga-baba, ganyan. Kasi si tatay ko po ay matapang siya na yung nag-aalay, kasi usong-uso nung araw kasi yun yung ganun nung araw dito sa Katagalugan, usong-uso nung araw yung nag-aalay sa mga nuno sa punso, ganyan, yung mga namatanda, naingkanto, ganyan. So, it takes a lot of courage for you to do the pag-aalay. Kasi talagang nakakatakot yun. So, kaya naman, isa si tatay sa ganun na malakas ang loob. So, one time, yung kumpare niya, yung asawa nun, ay na hospital. So, nakatira yung kanyang kumpare sa bandang baba namin, no? Tapos, marami silang puno ng mangga. Malawak yung bakuran nila. So, one time, may mga bayabasan, medyo may buko-buko pa nga eh. So, one time, yung asawa niya yata, parang dapit hapon. Pag sinabi kasing dapit hapon, nag-aagaw ang liwanag at dilim, no? Halos lubog na ang araw. So, isang araw na dapit hapon, ganyan kasi magkwento si tatay eh. Isang araw na dapit hapon, parang namayabas ang asawa ng kanyang kumpare. So, parang something na bumaba. Tapos may babuyan yon, may babuyan din. Parang may bumaba banda sa may video damuhan. After daw nun, nilagnat na nung gabi. Hanggang sa kinabukasan, hindi maihi. Until such time na hindi matukoy, hanggang sa hindi matukoy kung ano ang sakit niya kasi hindi makuha sa simpleng paracetamol. So, kaya naman, wala silang choice kundi ipa-confine sa ospital. So, 1 week na sa ospital, walang masabi ang doktor kung ano talaga exact ang kanyang sakit. Literal, wala talagang ma-answer kung ano ang sakit niya na ano ba, kung may ano ba siya, may problema ba siya sa internal organs, sa atay or what, kasi hindi na siya maihi. So, kasi kapag hindi siya naihi, syempre guys, malalaso ng malalaso ng internal organs niya, di ba? Magkakaroon ng problema ang kanyang kidney and ang kanyang atay. So, and then, nagkaroon ng usap-usapan at naging usap-usapan yun dun sa lugar namin na baka daw dapat ipa-albularyo. Ang problema kasi ay hindi mapa-albularyo gawa ng naka-confine. Or tinawas siya pero wala doon. Parang hiningan yata ng buhok or picture or what. Parang gano'n. Basta nagawa siyang matawas. At according to sa, diba, naririnig niyo ba yung nagtatawas? Yung tubig tapos nagkakandila. Tapos pag kumorte, malalaman kung anong klase yung naging kaaway or ano yung nasaktan niya, kaya siya napahamak, anong engkanto, ganyan. So lumabas din sa na meron siyang na-atakan na matanda na nuno sa puso. Thinking na wala namang nuno sa puso doon sa pinuntahan niya. Pero, meron daw naapakan. So, that is why, ang paraan daw ay mag-alay. Dahil hindi daw talaga maiihi hanggat hindi nakakapag-alay. Nung malaman, nung kumpare niya, at nung kumare, nung mismong pasyente, yung result, naalala ni kumare na hindi na siya makabalik ng bahay, namimitas daw siya ng bayabas, naiihi, ay umihi siya sa isang tabi. Umihi, dahil hindi na makaakyat pa, dahil ang taas, parang ang bahay nila ay pa ganun. May babuyan, may mga mangga, tapos may mga bayabasan, may mga puno, may mga prutas, pababa. Kaya pala, yun ang naging parusa sa kanya, hindi siya maihi. Ngayon, kinausap ni kumpare si tatay na Mama Quinten, Quinten po kasi pala ng tatay, Mama Quinten, maaari ba na mag-alay ka? So, kaya naman, ang tatay ko ay nagluto ng balinsyanang matabang. Bawal daw mag-alay ng pagkain merong asin. May pampalasa. Bawal yung mga MSG na yan, bawal yung mga bechin, ganyan, at saka lalo na ang asin. So, nagluto siya ng balinsyana na matabang at malagkit ang gamit. So, akala ko may handaan sa amin kasi gluluto tatay ko. Sabi ko, tayo, ano yan? Masarap yan ha. Kasi ang tingin ko sa balinsyana noon, apritada. Ang sarap. Yun ang ko. Sabi niya, anak, hindi sa atin yan. Ako, may padala yan ng kumpare, may paggagamitan. So, tapos nilagay sa plangganang puti. Ang dami nun na. Aalay lang. Tapos may dala siyang alak. Nung araw, uso na ang gin bilog. Nung araw. Uso na din nung araw ang tandway lapad. Yung tandway lapad yan. Pero, hindi ko lang sure kung ano ang ginamit ng tatay ko, kung tandway lapad o ano. Tapos mga candy. Tapos andila. Tapos ang nangyayari, kinukwento kasi yan ng tatay ko nung bata ko. At saka itong
nung dalaga ako, nung college ako, kapag wala kami papagkwentuhan, magkikwento kami nakakatakot. Nakwento ng tatay ko sa aming mga magkakapatid. Ang style ni tatay, pag mag-aalay, is hating gabi. And then, papatayin lahat ng ilaw hanggat maaari, walang maa-access na liwanag. So, kaya naman, yung mga neighbors, dahil kamag-anak din naman, sinabihan na at pinayuhan na patulugin na maaga ang mga bata, patayin ang mga ilaw kasi hindi ko pwedeng mag-alay ng maliwanag. So, kaya lahat patay ang ilaw. At yung mga anak ng kanyang kumpare, at si kumpare, lahat sila wala doon sa bahay. So, sa madalit sabi, si tatay lang ang pupunta doon sa bahay at didiretso doon sa bakuran kung saan umihi si kumari. So, kaya naman, si tatay ko ay nag-alay doon. Ganun daw pala yun. Sabi ko, tatay, may mga dasal ba? Yung parang napapanood ko na naglalatin. Sabi niya, wala anak. Hindi ako naggaganon dahil wala naman akong alam sa ganyan. Basta ang alam ko lang, kailangan kong mag-alay at simple lang, kakausapin ko lang siya ng parang casual. Parang ganito lang guys, literal. Oh, Nuno, Impo, ganun ang tawag nila eh. Huwag ka nang magalit. Pagalingin mo na si, kasi hindi makaihi. Pasensya ka na, ha? Pagalingin mo na. O para sa inyo, heto ang Ay, at maalala ko pala, manok na Tagalog, gigilitan at mag-aano ng dugo. Yun ang kasama sa orasyon. Pero walang dasal. Sabi ko, tatay, baka may dasal. Kanya, wala na, kasi hindi naman ako marunong ng mga witchcraft. Kasi hindi naman natin lahi yan. Sabi ko, bakit ikaw ang inuutosang mag-alay? Kasi siguro kasi matapang lang ako. Kasi, syempre, nung araw kami, ganyan kasi nung araw dito. Tsaka nung araw talaga, wala namang kalsada dito. Ang lugar na to ay talagang daanan pa nga ng mga Hapon, sabi kanya na gano'n. So, yun nga, na-interrupt ako kasi dumating ang daddy pa. So kaya yun, ganun daw nung araw. At normal yun. Basta kung sino lang yung matapang nagagawa nung pag-aalay. Actually, nung araw din, kapag magpapagawa ng bahay, nagpapatay ng manok, tapos nag-aalay, tapos nililibing sa magiging gitna ng pundasyon ng bahay. Ganun nung araw dito sa Katagalugan. So, ewan ko ako sa ibang lugar na ginagawa yun. Kasi iyon ang pamahiin, iyon ang parang mga kultura, diba, nung araw. Ngayon lang naman na hindi na uso yan. So, yun yung ni tatay noon. Siya yung nauutusan na mag-alay. Tapos, one time naman, alam ko, nakwento ko sa inyo, nung nahandoon ako sa yung sa The Design is Very natin, na natira kami sa bahay ng kamag-anak namin, nag-caretaker kami sa bahay ng kamag-anak namin. Then one time, nung okay pa naman yung pamilya namin, kasi mami, employed siya noon, si tatay, house husband lang talaga yung niya, tapos nag-caretaker siya ng property ng kamag-anak namin. One time, sa may bandang atisan ng property ng kamag-anak namin, nagsisibak ng kahoy si tatay, pero hindi malalaki, parang mga siit-siit lang, sa may atisan. Tapos, may mga manok dyan, ganyan, kasi pinag-aalaga din siya ng manok na panabo. Tapos, may mga bandam siya na manok, ganyan. So, one time ako, half day ako sa school, I was in high school. And then, pumunta ako kay tatay, kasi ganun ako yun eh, pag nakikita ko siya nagpapahinga, tapos, yung parang nagre-relax habang nag-aano ng kahoy, lapit ako sa kanya, tapos may kape ako, sabi ko, tay, ano yan, ginagawa mo? Sabi niya, nagsisibak ako ng kahoy, at maganda ikato pang gato. Tapos, maya-maya, umamoy ng napakalansa, na parang maanghit na amoy patis na ewan. Umamoy na ganun. Kaya sa akala ko, umutot si tatay. Tapos, nagkatinginan kami. Tapos, sabi anak, naamoy mo yun, naamoy mo. Sabi ko, ano yun tayo, ang baho, ang gara ng amoy, parang maanggo na ewan. Tatandaan mo yung amoy na yan. Sabi ko, bakit? May dumang matanda. Sabi ko, tatay, huwag kang, diba na matanda, huwag kang maingay. Tapos, alam mo pa, guys, si tatay, bigla na lang nagmura. Bigla na lang, magmumura ba ako dito, guys? Ganito yung sinabi ni tatay na tawa ko. Oh, dumadaan naman, tanda. Tangina, patamain mo naman ako sa wedding. Daan ka lang ng daan, di mo lang ako bigyan ng numero. Patamain mo naman ako sa wedding. Tangina, hindi na ako tumatama eh. Sorry guys sa pagmumura. Ganon kasi Katagalugan, ibang Katagalugan talaga, lalo yung mga matatanda sa una, kahit mga mayayaman, mga konyo. Ano sila, yung palamura. So, hindi ko alam kung matatakot ako, tatawa ako. Hating daming nalalaman. Tapos patatamain ka ba niyan? Pero ending, hindi naman siya tumama sa wedding. Noong mga nagdaang araw, hindi naman. Basta ganun lang siya. Sabi niya, anak, hindi mo kailangan yung maging parang takot at maging na yun sila. Ang kailangan lang is, parang kausapin mo lang din sila, na parang sila ay welcome sa mundo natin. Parang ganun. Ay, ganun. So, sabi niya, natatandaan mo ba yung amoy? Guys, malakas ang ko sa pang-amoy. Ako yung tipo ng tao, pagdating sa pang-amoy talaga, napaka-ko talaga. So, tinandaan ko yung klase ng amoy. So, several places in my life, nakakaamoy ako ng ganyan, na parang biglang dumadaan. And, talaga natatandaan ko siya. But hindi ko siya wini-welcome. Ang ginagawa ko, kapag nakakaamoy ako noon, humihinga ako ng malalim at nagdadasal ako.
At lagi kong sinasabi sa, lagi kong dasal, Lord Jesus, Lord, kasi dati, Lord Jesus Christ, naki-Christian kasi ako nung high school eh. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po sa blessings. Laging ganun lang sinasabi ko pag nakakaamoy ako nun. Kasi hindi ko nga siya mini-welcome. Kasi nga Christian ako. So talagang hindi, sa pag-aaral namin yan, hindi talaga namin mini-welcome yung mga ganyan. Kasi bababa ang faith mo. So yung bumababa ang faith at mga madaling masindak, yun daw yung mga napoposes, yun daw yung mga nako-conjuring, yung mga parang ganun. So yun. So, yun yung kwento nun. No, si tatay. And then, also, naalala ko noon, bago kami natira doon sa bago kami natira doon sa property ng aming kamag-anak, may nauna talaga, yung pinakauna-unahang nagtira doon, na nag-caretaker. Yung, ewan ko kung nakwento ko sa inyo yun, may kaklase, yung anak ng caretaker, mga high school. Pero ako noon, bata pa. Nung matira kasi kami doon sa property, nung kami ang mag-caretaker ng property ng kamag-anak namin, high school na ako. Pero nung unang natiran yon ng may caretaker, bata pa ako. Nasa lang ako noon, nasa grade 2. Tapos, yun nga, no, yung anak na babae ng caretaker, nag-invite ng mga classmates. Tapos yung mga pamangkin nun, mga halos kaidaran ko, yun yung mga kalaro ko. So, yung anak, ang pangalan Miriam, actually tomboy. So, tapos kami, yung mga pamangkin ni Ate Miriam, mga kaidaran ko, kami ang mga magkakalaro. Tapos sila yung mga generation ng mga dalagitan, mga dalaga, mga binata, ganyan. Yung mga classmate niya, nag-overnight doon sa kanila. Kasi yung bahay naman ng aming kamag-anak, kala mo siya apartment style. 2 unit siya. Yung isang unit naka-reserve yun kapag dumadating galing Amerika ang mga pamangkin, ang mga apo sa pamangkin ng tatay ko. At saka kapag dumadalaw yung mismo may-ari, yung pamangkin ng tatay ko. And then yung kabilang side, doon nakatira yung na caretaker. So, minsan nagagamit nila yung bakanting unit kasi kapag wala namang nililinis na lang. Kasi may mga gamit na doon, may mga nara na gamit doon, may mga kama, mga double deck, kukumpleto. So, kapag for sleeping purpose lang, napapatulog niya yung mga classmate niya doon. So, sa sabi, din nandun, mag-overnight. Ngayon, doon sa sa bandang pababa ng property na yun, meron doon puno ng banaba. At yung puno ng banaba na yun, parang isa yun doon sa pahingahan nila. Gumawa yung tatay ni Ate Miriam ng kawayan na upuan doon. At saka lamesa sa gitna. And then may duyan. So, one time, parang nagkaanuhan. Kasi itong si Miriam, parang meron siyang kakayanan. Parang siyang may third eye. May kakayanan siyang mapursi at malaman na may mangyayaring something kapag yung parang sa mga nuno din. Ganyan. Basta meron, parang siyang ganun. Parang siyang may ganun. Nakakaramdam siya, nalalaman niya. Parang may pagka-albularya yung kung susumahin mo. Parang possible na albularya yung, yung peg niya. Ngayon, one time, nagkatuwaan yung mga classmates. Sabi, Yam, di ba meron dito? Sige nga, paano mapapatunayan kung meron dito at magpaparamdam? Sinabihan na ni Ate Miriam na, huwag kayo masyadong maingay. Pag ganitong oras, ayaw na ng maingay ng mga kasama natin. So, nagigets nila kung ano yung ibig sabihin ni Ate Miriam na mga kasama, na merong mga duwende doon, may nuno, ganyan, may mga ewan ko kung ano na yun. Tapos, syempre, na-intimidate itong na-intriga itong mga classmate. Sige nga yan, kung totoo yan, ba't di sila magparamdam, ganyan. Ngayon, mga nag-trip na nagdasal ng Holy Mary, Hail Mary, yung Our Father na yung ama namin, no? Nagdasal ng ama namin hanggang kabagi noong Maria. Parang pinoprovoke na may magparamdam. And so, pinipigilan ni Miriam, kaso hindi mapigil. Mga syempre kabataan, no? Mga dalaga ng kabataan na nagtitrip. Tapos, yung isang binata na na classmate nangingisay doon sa duyan. Ngayon, hindi niya akala nila nagjo-joke. Kumbaga parang kasi nga mga nagdadasal tapos nagjo-joke lang. Hindi nila na-gets na nagjo-joke kasi medyo ang ilaw kasi nung araw hindi uso ang puti, uso yung dilaw, yung bulb na yellow, yun ang uso nung araw eh. Tapos nangingisay na pala doon sa duyan. Ngayon, itong isang Leia ang pangalan na classmate din nila. Ang ginawa, huy, so okay ka na sa pagjo-joke, parang ganun. Hinawakan. Nangisay din. So, akala nila, nagjo-joke pa din. So, nung makita nilang bumabalik-tuwad na yung, kasi hindi pa nakakaalis ng duyan, hindi pa nakaka-out sa duyan yung lalaki. Pero kasi, yung babae, hindi na biro yung kanyang, sobra ng OA yung pagjo-joke niya na, tipong halos naglulupasay na sa lupa, tapos nakahawak yung kamay doon sa duyan, nakasabit, tapos hawak-hawak din ng isang classmate na naunang nasasaniban ko, no. So, hanggang sa nag-iyakan na sila doon, hanggang sa, buti na lang, may mga tito-tita na nandoon, na may mga adults talaga, na mas adults. Kasi si Ate Miriam ay meron din siyang tita na tomboy.
andun din yung ka-live-in partner, dumalaw din doon. So, nagkaanuhan sila na nagkatuwang-tuwang na buhatin paakyat doon sa bahay. Kasi parang medyo mataas. May hagdan kasi bago makaakyat sa bahay. Pero bato. Bato yung bahay, yung premises, yung property ng ng kamag-anak ko. And then, yun nga, hindi na nila mapigil hanggang sa tinali na nila, hindi na talaga nila makaya. So tinali nila si Leia, hawak-hawak ng mga babae. Tapos nung mga lalaki at mga binata at mga kabataan at saka yung mga adults, yung lalaki naihiga pa nila sa holding bed. Tapos tinalian na nila kasi nga nagwawala na talaga, hindi na nila kaya. So ngayon, naalala ko pa noon. Sorry noon, eto may thrill dyan. Naalala ko pa noon, nadinig ko pa nung pinatawag yung tatay ko. Nadinig ko pa na pinatawag. Kasi kaya naman ako gising noon that time. Kasi di ba nung araw, uso naman yung walang kwarto-kwarto. Sa mga hindi makakayaman, mga mayayamanin na pamilya. E di, magkakatabi lang kaming mga mag-anak na nakahiga. Tapos nakakulambo lang kami. So, naalala ko pa noon. Sinanay ko tsaka si tatay ko parang kakatapos lang mag-love making. Nakakahiya. Pero share ko na rin, guys. Kaya nagising ako noon. Naalala ko talaga, natawa ako. Kasi kaya ako nagising noon, kaya ako nalaman yung nangyari. Kasi nga, nagising ako kasi didinig ko si mami at saka si tatay ko, nagla-love making pa. Ay ko, batong mga matatanda na to. Ay ko, di ba, disgusting kaya? Pag naiisip ko, katotohanan lang na kwento to di yun. Tapos sasabi ko, kaya ako nagising, dahil nga bigla namang may tumawag. Kasi nung pagkatapos ni mami tsaka ni tatay ko, nagkwentuhan pa sila, ganyan, nagkikwentuhan pa sila tungkol sa buhay-buhay, and then, ako hindi ako makatulog, pero hindi ako pwedeng magpakaramdam na gumagalaw, kasi syempre, iisipin nila, nakigising pala ako the whole time. Tapos yun, dahil ganun nga, tumatawag si Ate Miriam, mamakintin, ganyan. Tapos, ninong, ganyan, kasi yung kapatid naman ni Miriam na lalaki ay ninong at ninang sa kasal ang tatay at nanay ko, no? So, kaya hindi kami parang magkakalayo na dahil nagkaroon ng relationship talaga doon sa caretaker ng aking mga ng aming kamag-anak. Tapos, ayun, punta si tatay dahil nga pinatawag na, humingi nga ng tulong. Tapos, yun nga, dinasalan nila ng yung ang nagdasal yung tita ni Miriam na tomboy. Kaso galit na galit. Tapos nilagyan nila ng rosary, nakita ng mata ko, guys. Nakita talaga kasi sumunod ako. Kunwari nagising ako doon sa yung may tumatawag. Sabi ko, ano yun? Kunwari ganun pa ako, pero talagang gising na ako. Kaya, tapos sabi ng mami, huwag ka sumama doon, delikado doon. Alam niyo naman ako, guys, mahalagan ako, tsaka makatatay ako. What? Sama ako sa tatay ko. Sumunod ako kahit tumakbo ko kasi ilang steps away lang naman sa amin. Until nakita ko yung pangyayari in my own eyes. Nakita ko yung napoposes na dalawa na si Leia at saka yung lalaki. Yung si Leia ay, binigyan siya ng grocery, nasira niya yung grocery, tapos binibigyan siya ng palaspas, tinatapon niya yung palaspas. Tapos, yung boses niya parang lumiit, parang yung boses ni Mahal, parang ganun. Tapos, ito namang lalaki, ang boses niya parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Guys, literal, noon lang ako nakarinig ng boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kung nanonood talaga kayo ng mga movie or mga palabas na mga ganyan, na mga kunwari Encanto na may boses na malaki, tapos parang sa ilalim ng lupa nanggagaling, literal, ganun talaga yung narinig ko. Ganun na ganun. But these adults around us, relax lang sila. Pero ako, guys, sa isang sulok, takot na takot ako kasi nakita ko talaga. And then, isa lang yung sinabi ng tatay ko nung makita ko sa kanya, wag mong titingnan sa mata, wag mong titingnan yung mga tiyak ka lang sa tabi. Pero kung nakikita ko talaga, naririnig ko, ganyan ako talaga. Pero hindi, hanggat maaari, hindi pwede makipag-eye contact. Ganun daw. O di, takot ako. Tapos, nagsalita. Ang sabi, gusto daw niya si Leia. At si Leia daw ay gusto niyang makuha. Tapos, syempre, itong tomboy naman na tita ni Miriam, na si Miriam din ay tomboy, sa totoo lang, no? Ay, parang kinakausap lang nila ng casual. Ganun nga lang makipag-usap. Casual lang silang makipag-usap. Relax. Tapos, ang sabi, ay wag mo naman kunin ng bata, kawawa naman. Kasi may kinabukasan pa yan, ganyan. May mga mahal pa yan sa buhay. Nagpunta lang yan dito para dumalaw, ganyan. Until such time na alayan na lang daw siya ng kanta. Not knowing na not knowing. Ang nakakaalam lang na maganda ang boses ni Leia ay silang lahat na mga tao. Parang hindi naman kumanta si Leia doon nung moment na tumambay doon sa may puno ng banaba, doon sa may kawayan na Pero alam nung Encanto, alam nung sumanib doon sa lalaki na si Leia ay marunong kumanta at maganda ang boses. So pinakanta. So kaya noon na kinilabutan na talaga yung mga adults, mga nagtinginan. Kasi hindi naman kumanta si Leia doon para marinig ng mga nuno na yan ang boses niya.
Pero talagang si Leia ay kumakanta, choir sa simbahan, at maganda ang boses. So, kumanta si Leia ng I'll always love you, yun ang mga usong kanta na yun. I'll always love you. Kumanta siya. And then, umamoy ng napakabango na parang sampagita na hindi pa naman panahon ng panahon ng ganun. Di ba may puno na umaamoy seasonal, yung mabango, na parang kala mo amoy ng patay? Umamoy ng ganun. And then, ang huling habilin, yung lalaki kasi ang nagsasalita, ang huling habilin. Si Leia kasi kumalma. Kaso, lumiit yung boses niya pag tinatanong kasi ayaw daw niya nung palaspas, ayaw daw niya nung rosaryo, ayaw niya nung parang dasal na pamphlet kasi mga Catholics, di ba? Ayaw daw niya ng ganun, ganyan. Hanggang sa na kumalma siya. Tapos, nung magsalita nga yung sinasaniban na lalaki, yun. Tapos, pinakanta si Leia. Tapos, nung mapakanta si Leia, ang huling habilin is, naalala ko pa yun, huwag na huwag ninyong inaapakan at ginugulo ang aming bahay. Mapagpasensya kami. Huwag nyo kaming gagambalain. Yun yung natatandaan ko na sinabi ng lalaki na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses. Tapos, yun nga, hanggang sa parang hindi makahinga itong lalaki, parang malalagotan ng hininga. Tapos, kumalma. Tapos, pinagpawisan, napakapawis niya, nakatali siya, hindi siya po pwedeng hindi itali eh. Napakalakas niya guys, promise, ilang kalalakihan na gaganon niya. Kala ko talaga, sa mga movie ko lang nakikita yon. Bata pa ako, nakakasaksi na ako ng ganon. Tapos, ayun, mula nun, nag-alay. Si tatay na naman ang inutusang mag-alay. Kaya lang may araw. Ang araw ng pag-aalay ay Martes lamang at Biyernes. Kaya si tatay, naghintay pa siya ng 2 araw yata bago siya nag-alay. Hinintay pa niya ng 2 araw bago siya nag-alay. Same kung ano yung ginawa niya doon sa pag-aalay doon sa doon sa kumari niya, sa kumari kumpare. So balik tayo dun kay kumari at kumpare. So after na maalaya ni tatay yon, yung habang nasa ospital, pagpatak daw ng hating gabi, nagulat daw ang mga doktor dahil kung sana daw umihi ang pasyente. Parang ang nangyari yata nung una kasi dahil hindi masyadong kumakain at hindi nga nakakaihi, parang nung una nakakateter, tapos napuno yung catheter. Ngayon nung tanggalin yung catheter, iihi pa ulit. So ang sabi ng tatay ko, umihi daw ng halos higit sa 1.5 ng soft drinks. Ganun daw, ang dami ng inihi. Kaya nagtaka din daw yung mga doktor kasi hindi naman lumaki yung tiyan, pero hindi maihi. Tapos, kung inihi, napakarami. Nagtaka daw talaga yung mga doktor at napakadilaw. So, yun yung nangyari doon. Tapos, ito naman, na nangyari na kay Miriam, na mga kaklase niya, nagtanda na sila. So, from that time, naging responsible na sila na hindi pala dapat pinoprovoke, na may mga ganong mga elemento. And then, mula nun, parang si Miriam, mas napaniwalaan ng mga tao, ng ibang mga nakakakilala sa kanya at mga classmates niya, na talagang siya ay may nakakausap na duwende, na mga nuno, ganyan. Pero, hindi naman nakakatakot si Miriam. So, one of the reason bakit yung parents ni Miriam, ni Ate Miriam, ay gusto na may barkada si Miriam at ganyang yung ganyan. Kasi, gusto nila talaga si Miriam ay sana magbago pa na maging babae, na magbalik loob as a girl, na gusto nila maging normal ang buhay na magka-boyfriend. Kaya talaga si Miriam boyish. Tinry naman ni Ate Miriam. Actually, nag-date. Hinayaan nga nila kahit high school pa lang na mag-date. Hindi talaga nag-workout. Dumating ang panahon talaga na pinush talaga niya na maging tomboy. At naalala ko pa nung nalipat na sila ng bahay, nakita ko pa yung ka-live-in partner niya. No? So, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Ate Miriam. Si Ate Miriam po ay matagal ng patay. Kasi meron siyang sakit meron siyang bosyo, meron siyang, yung goiter niya dito, naging cancerous na. So, namatay siya ng maaga. So, siguro at only age of 35, I think, namatay na siya. Ganun. So, yun, no? So, yun yung mga experiences ko nung bata ako. But, until now talaga, hanggat maaari, ayaw kong wini-welcome yung mga ganyan. Kasi, kahit hindi na ako babalik Christian, Kristiyano ako, as Katoliko naman ako in nature. Pero, ibig sabihin, hindi pa rin ako naniniwala. Kasi, ano pa rin ako, ayokong ng mga ganyang mga bagay-bagay, no? So, kaya, ilag ako doon sa mga tao, may mga parang pag tiniklaim nila yung sarili nila na nakakausap sila ng mga kasi nakakatakot kasama, promise. Nakakatakot kasama. Kasi nga nakakita na nga akong sinasapian nung napupusis. Kaya nga parang sa totoo lang, no? And even our pastor, nung one time na meron kaming pray over,
sabi ko, Pastor, sinare ko yung experience na gano'n, no? And sabi nga ni Pastor, sa totoo lang, totoo naman yun, yung may mga napoposes, may mga ano, ganyan, but that is an evil deeds, and don't ever welcome that, kasi once na bumabang pananampalataya mo, lapitin ka ng mga ganyang demons, no? So, kaya doon, mula nun, tumatak sa isip ko na, it's true, di ba sabi ko sa inyo, lagi hindi ako naniniwala, hindi talaga ako naniniwala, kasi I keep denying it, kasi nga, hindi natin pwedeng i-welcome. Simula noon, umano sa akin, nag-sync sa mind ko yun. And then, pagka every time na makakaramdam tayo ng mga kababalaghan, let's pray. Mag-pray kayo. Mag-pray kayo. Kahit ano man ang pananampalataya nyo, o faith nyo, o religion nyo, mag-pray kayo. No? Kasi, yun lang ang tanging makakapag-away sa iyo. No? So, yun yung kwento nun. Ang haba, ano? So, ganun, no? At totoo lang, talagang, ay nako, nakakatakot, no? Imagine may experience mo yan. And then, maging katulad ka pa ng tatay mo na marunong makaamoy nung may mga ganun-ganun. Minsan pag naamoy ko yun, talagang inaano ko na lang. Alam nyo, the last time na nakaamoy ako niyan, way back 2005 pa. Way back 2005 pa. Sa ano yan, sa dorm, doon yan sa dorm nung ano ko, doon yan sa dorm ng dating promotion na inistayan ko nung manganganta pa ako, na grupo kami. Yon. So, dun, yon, isang beses lang kong naamoy. Dun lang, one time lang. And after that, wala na akong maalalang naamoy ko siya. So, yun yung last. No? So, yun. Once, minsan sa buhay ko naamoy ko siya. Another thing naman maamoy ko yan nung minsan is, one time na nagpunta kami sa bahay ng aking kaibigan. Hindi ko na maalala kung saan. Basta may pinuntahan kami na kaibigan, naamoy ko siya. Hindi siya pinansin. Ganun daw yun eh, ignore lang. Sabi ng tatay ko, ang pinakatanging ano mo lang dyan is i-ignore mo lang. No, ignore mo lang. Sabi ko, iba tatay, ikaw kinakausap mo pa. Iba naman ako. Kasi ako cool na ano, yung kumbaga parang ganun daw siya kasi kapag ka mabait ang na-timingan daw na engkanto, nagpapatama daw sa wedding. Yun ang kasabihan nila. No? But for me, it's too much OA and too much, you know, parang to believe, di ba? So yun lang yung kwento nun, napakahaba, pero kayo, kwento rin sana kayo ng mga kababalaghan nyo dyan sa comment section. Ano? So yun yung experience ko when I was growing up, no? So yun. So pinaka nakakatawa lang dalawang part ko dyan, sa totoo lang, is yung kaya ako nasaksihan yung mga sapi-sapi na yun kasi gising nga ako dahil nga yung nanay at tatay ko may eksena sa higaan, nagising ang mommy part niyo. So yun. So anyways, this is Mommy Park and this is Team Park. Bye!